Langgam at si Tipaklong. Isang umaga, maganda ang sikat ng araw. May isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalon-talon ito sa mga damuhan. At di nagtagal, dumaan ang isang langgam. May karga-karga ito isang butil ng bigas. Kaibigan Langgam, bakit naman puro ka na lamang pagtatrabaho at pag-iipon ng pagkain? Tignan mo ako, masayang naglalaro. Halika, maglaro tayo at masaya ang sikat ng araw. Ang anya niya ni Tipaklong sa kaibigan na si Langgam. Salamat, mahal kong kaibigan. Ngunit marami pa akong hahakutin na pagkain. Kailangan ko itong gawin upang may sapat akong pagkain sa pagdating ng tag-ulan. Sa gayon, hindi ako magugutom. Matagal pa iyon. Tignan mo at napakaganda ng sikat ng araw. Kay sarap sumayaw, halika na. Pamimilit ni Tipaklong. Iyon na nga maganda, ang sikat ng araw. Kaya't dapat tayo ay mag-ipon ng pagkain at nang hindi tayo magutom. At patuloy ang langgam sa paglalakad. Naiwan ng Tipaklong na patuloy ang paglalaro sa mga damuhan. Di nagtagal, dumating na ang tag-ulan. Hirap na hirap ang Tipaklong sa ulan dahil wala siyang matuluyan at dahil wala din siyang makain. Naisip niya ang kaibigan na si Langgam. Marami itong inipon na pagkain. Isang gabi, nakarinig si Langgam ng mahinang katok. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at giniginaw. Para mo ng awa, kahit kaunti ng pagkain, ako'y iyong bigyan. Ang pagsumamo ng Tipaklong. Naawa ang Langgam sa kaibigan Tipaklong. Pinatuloy niya ito sa kanyang bahay. Humanga si Tipaklong sa dami ng inipon na pagkain ni Langgam. Salamat, kaibigan. Ngayon alam ko na, ang sinasabi mo na habang maganda ang panahon, dapat mag-ipon ng pagkain. Hindi tulad ko na walang ibang ginagawa kung hindi maglaro. Sa panahon ng tag-araw, ang wika ni Tipaklong, huwag ka nang mag-alala. Heto, kumain ka. Ang mahalaga ang matuto ka na sa iyong pagkakamali. Ang may kababaang loob na sagot ng si Langgam. Nahihiyang kumain si Tipaklong at masaya naman si Langgam sa nakikita niyang pagbabago ng kanyang kaibigan.